Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. I would like to greet also our viewers from United States of America, also from Canada and other parts of the world at sa iba't parte ng mundo. May mga viewers na tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isa sa matagal ng pinagtatalunan kung sino ba talaga ang mas magaling na boxer, kina Pacquiao at Mayweather. Di ba matagal ng pinagtatalunan niya, isang controversial yan na tinatanong ng maraming mga boxing enthusiasts natin, no? Ngayon, pag-usapan natin yan, pero bago natin pag-usapan yung ayon sa mga boxing experts kung sino mas magaling kay Manny Pacquiao at Mayweather, bibigyan ko muna kayo ng konting background dito sa dalawang boxer na to, no? Sabi rito, maraming eksperto sa boxing, may kanya-kanyang pananaw, pero may mga malinaw na patterns na kung sino ang mas magaling depende sa ano ang sukatan o mas mahusay na boxers ayon sa iba't ibang aspeto. Pero bago ko ibigay ang pananaw ng mga boxing experts, bibigyan ko muna kayo ng ilan sa mga achievements ng dalawang nasabing boxers. Okay. Unahin natin si Manny Pacquiao, ang ating pambansang kapao. Manny Pacquiao competed in the professional boxing from 1995 to 2025, regarded by boxing historians as one of the greatest professional boxers of all time. Pacquiao is the only boxer in history to win 12 world titles in 8 different weight divisions. Ayun ang mabigat doon, no? 8 different weight divisions, no? Kung di tayo nagkakamali, from flyweight yan, no? Hanggang super welterweight. He won the lineal championship in 4 different weight classes: flyweight, featherweight, super featherweight, and light welterweight, as well as being the first boxer in history to win major world titles in 4 of the original 8 weight divisions of boxing, also known as the glamorous divisions: flyweight, featherweight, lightweight, and welterweight. In July 2019, Pacquiao became the oldest welterweight world champion in history at the age of 40 and the first boxer to become a recognized 4-time welterweight champion after defeating Keith Thurman to win the WBA super welterweight title. So ayan lang po ang ilan sa mga achievements ng ating pambansang kamao. Napakabigat po. Actually, marami nagsasabi na malabo nang may makakuha ulit itong sinasabing 8 different weight divisions, no, na kanyang pinalalunan. Medyo mabigat. Okay. So, ayun po. Ngayon, punta naman tayo kay Floyd Mayweather. Yan. Si Floyd Mayweather naman. Para patas tayo, no, i-analyze natin yung dalawa. Titimbangin natin. Floyd Mayweather is an American boxing promoter. Kasi promoter din siya, no? And former professional boxer who competed between 1996 and 2017. He retired with an undefeated record. Wala pong talo. Kung di tayo nagkakamali, 50-0 po. 50 wins. No losses po yan. And won 15 major world championships spanning 5 weight classes naman siya. Si Pacquiao, 8 division world champion. Ito, 5 division. So, 5 weight classes from super featherweight nagsimula siya. So, mas mabigat kasi si Pacquiao nagsimula sa flyweight lang eh. From super featherweight to light middleweight or tinatawag nating super welterweight. This includes the Ring Magazine title in 3 weight classes. As an amateur, he won a bronze medal in the featherweight division at the 1996 Olympics. 3 US Golden Gloves championships at light flyweight, and featherweight, and the US National Championship at featherweight. After retiring from professional boxing in August 2017, he transitioned to exhibition boxing. Parang exhibition na lang ginagawa ni Mayweather. As of April 2025, BoxRec ranks him the 3rd greatest boxer of all time, pound for pound. Mayweather was named Fighter of the Decade for the 2010 by the Boxing Writers Association of America. A 2-time winner
of the Ring Magazine's Fighter of the Year Award. Ayan. So ayan po, mabigat din po ang credentials ni Mayweather, no? Kaya ayan ang aalamin natin ngayon. Titimbangin natin at babanggitin natin o sasabihin ko sa inyo yung mga komento ng mga boxing experts o yung ilan sa mga boxers na nakalaban nila. Okay? Okay, hindi na natin patatagalin. Diretso na tayo. Unang-una, may iba't ibang aspeto kasi, no? Unang-una, yung technical at pindutan ng laban or sa English ay fight skills. Yung skills, no? Ayon kay Ricky Hatton, yung nakalaban nila pareho to. Ricky Hatton, isang dating kampiyon na nakaharap ni Mayweather, sinabi ni Ricky Hatton, I say Mayweather all day. Even when I got one shot through, he would slip with half a shoulder. Yung sinatawag yung shoulder roll kasi, no? Mabigat. So, pinili ni Ricky Hatton na para sa kanya ang mas magaling ay si Mayweather. Ayan. Now, sabi naman dito, ayon sa Review Journal Bookmakers ni Ron Kantowski, si Jay Cornegay, Dan Rafael at iba pa, Mayweather is still a superior tactician and boxer. Kasi nga mautak talaga to, no? Tactician, no? Mayweather by decision. So pinili nila na mas magaling kumpara kay Pacquiao si Mayweather ng Review Journal Bookmakers dahil sa kanyang pagiging superior tacticians and boxer. Ayun. Ayun po, nakuha natin by the way yung sinabi ni Ricky Hatton. Ito yung nahango natin sa bloodyknockout.com po. Yan. Yan po yung ating reference. Dito naman sa sinabi ng Review Journal Bookmakers, ito ay kinuha sa theguardian.com at ng reviewjournal.com at boxingnewsonline.net. Kailangan i-recognize natin yung mga reference kung saan natin nakuha yan. Ngayon, sinabi naman ng The Guardian na nag-survey. Nagkaroon sila ng survey sa 84 boxing insiders noong 2015. Ang sumagot po ay 73.8%. Ang sumagot na Mayweather by decision. Sila ay pumabor kay Mayweather kumpara kay Pacquiao na meron lang 21.4% na Pacquiao by decision. So, lumawang na naman si Mayweather ayon sa The Guardian dito sa survey na ginawa nila noong 2015. Kumuha sila ng opinion sa 84 boxing insiders. So, panay Mayweather. So, rito ang conclusion, pangunahin sa mga technical na aspeto pagdating sa defense, ring IQ, footwork, ang karamihan ng eksperto ay pumapabor kay Mayweather. Si Mayweather po ang kanilang pinapaboran. Pagdating sa sa defense, di ba? Hindi naman natin may tatanggi, napakautak talaga ito pagdating sa depensa. Sa ring IQ, napakautak. Magulang nga takbo ng takbo, ay tamaan. Footwork, kasama po talaga sa boxing, wala tayong magagawa. Pero ganun pa man, sinasabi nga ng iba, no? Boring. Kasi takbo, dapat daw takbo ng labanan, di boxing. So ayun po, ito yung opinion, hindi po galing sa akin yan, sa kanila po yan. Yan po ay nakuha natin dito, yan sa yung conclusion, no? Ngayon, sa isang kategorya, yung kaninang kategorya natin ay technical at pindutan ng laban o fight skills. Pagdating naman sa pound per pound, reputation at career legacy, ito na may mga sinabi naman. Ayon naman kay Max Kellerman, dating HBO analyst, no, kasalukuyang ESPN, ay nagsabi na sa pound per pound measure, si Pacquiao ang mas magaling. Si Pacquiao ang pinili ni Max Kellerman dahil sa kanyang tagumpay sa 8 timbang nga. Yung napakabigat nga, no, meron from flyweight, parang ata yun, nasa 105 ba? Tapos nagpataas ng timbang, napunta ng bantamweight, featherweight, tapos lightweight, welterweight, hanggang super welterweight. At yung si Margarito ngayon naging biktima niya, si Antonio Margarito, yung sa super welterweight fight nila na binugbog niya. So yun sinabi ni Max Kellerman, no? Mahirap daw, no? Mas magaling dahil sa kanyang tagumpay sa 8 timbang. Sabi rito, you can make the argument, but he's pound per pound better than Floyd Mayweather. But Floyd would have beaten him
Nga. Nakuha natin yan. Ang ating reference ay reddit.com worldboxingnews.net po. Ayan. Tapos, sinuportan ito ng mga redditor. Mga redditor. Sabi rito, Manny's greatness hinges on the fact he spent most of his career fighting world-class fighters who were much bigger than him. And I personally do. Yan ay ayon sa nakuha nating, ayon sa source natin, theguardian.com at ang reddit.com at boxingnews24.com. Ayun nga, kung titignan natin talaga si Manny Pacquiao, talagang walang, no, nasa prime si Manny Pacquiao, no? Wala siyang pinipili talaga. Hindi siya nag-cherry pick na tinatawag, no? Wala siyang pinipili. Mas malaki sa kanya. Yung mga pinakamagagaling. Wala siyang inuurungan talaga. Lahat ng umarang taob. Samantalang si Mayweather, dahil mautak nga, siguro dahil ayaw niyang magkaroon ng mancha. Yung kanyang 50-0, ayaw malagyan ng mancha. Mautak talaga. Pinipili niya, tumatiming katulad kay Manny Pacquiao nung nasa prime si Pacquiao, hindi siya lumalaban. Tinanggihan niya yung laban na yun. Hanggat nung hinintay niya si Pacquiao na medyo, siguro pinag-aralan niya, nakita niya medyo bumababa na yung performance si Pacquiao. Tsaka niya nilabanan. Ganun ka-utak. Kaya nga, Floyd Manny Mayweather Pantera. Napaka-utak na itong taong to. So, ayun. So, ang conclusion dito, pagdating sa pound per pound ranking at career accomplishment, across weight divisions, yung iba't ibang division, marami ang pumapabor kay Pacquiao bilang mas multi-dimensional na kampiyon. Ayun. Kaya si Pacquiao naman dito pagdating dito. Ayun. Ayun naman. Ngayon, pagdating dito sa number 3 na kategorya, nakalaban na nila ang isa't isa, no? Sabi rito, kahit asawa nila pareho. Sabi na to, kahit asawa nila pareho, si Mayweather mismo ay pumili kay Pacquiao bilang the best fighter I ever fought. Ibig sabihin, galing kay Mayweather na tinuturing niya si Pacquiao na yung kanyang pinakamabigat na nakalaban sa tanang ng kanyang buhay dahil sa galing niyang galaw at kakayahan sa ring. Kasi nga si Pacquiao, hindi malaman niya, unpredictable. Kung saan ka nang gagaling ang suntok, no? Yung relentless attack, yung tuloy-tuloy. Kaya kasi Mayweather lang ginawa ko. Hindi malaman kung saan pupunta, no? Lahat ng ginawa ng ilang takbo ginawa niya. Pero sa huli nga, yung laban nga nila, sad to say, ang dineklarang panalo ay si Mayweather. Ayun. Pero marami nagsasabi, may mga komento na si Pacquiao ang nanalo. Yun ang ano. So, kanya-kanyang opinion niya. Kaya dito, isa-summary natin, no? Pagdating sa kategorya na technical, no? Technical, ibig sabihin yung tinatawag nating yung fight skills, no? Sa technical, si Mayweather ang pinaboran, no? Ayon kay Hatton at saka sa review journal. Pagdating naman din sa technical depensa, alam na natin yan. Master of defense si Mayweather. Si Mayweather din ang pinaboran nila, no? Ayon sa Guardian survey na merong 74%. Yan. At pagdating sa ring IQ at defensive skills, syempre ring IQ mautak na naman. Si Mayweather uli ang pinaboran, no? Ayon sa review journal, no? At kay Hatton. So ngayon, pagdating naman sa pound for pound reputation, mabigat to, pound for pound, no? Ayon kay Max Kellerman at sa Reddit, syempre pinaboran nila si pambansang kamao Manny Pacquiao, yan, no? Tapos pagdating sa career across weight classes, iba't ibang division dahil sa kanyang 8 weight world titles, si Pacquiao uli ang kanilang pinili. Kaya kung titignan natin, lamang sa 5 kategorya, 3 si Mayweather, 2 kay Pacquiao. Pero hindi rin siguro sukatan yun, no? Kasi mas exciting si Pacquiao talaga, sa totoo lang eh. Lalo itong huli, si Mayweather talagang ano na lang eh. Para depensa, mautak, no? Takbo, ilag, halos ayaw magpatama, ayaw sumabay. Si Pacquiao talagang sabayan to eh. Patay kung patay, dugong Pinoy, di ba? Dugong Pinoy. Kumbaga sa Panabang, Texas. So ngayon, babanggitin ko yung ilan sa mga highlights nila, no? Yung mga nakalaban nilang dalawa. So kayong sumuri kung tingin niyo, no? Base rito yung kay De La Hoya, di ba?
pareho na kalaban ni Mayweather yan at Pacquiao. Si De La Hoya, tinalo ni Mayweather yan, no? Kaya lang, by decision lang. By decision, no? No, won by decision si Mayweather. Pero samantalang kay Pacquiao, by TKO, nanalo si Pacquiao ng by TKO, tinigil na. Hindi na nakapagpatuloy si De La Hoya. Kung ako nagkakamali, 8 yun. Pagpasok ng 9th round, hindi na tumuloy si De La Hoya. Dahil alam niya talagang baka bumagsak pa siya. Talagang bugbog sarado, grabe. Grabe dito. Dito na nag-retire si De La Hoya. Grabing, ewan ko, may mga interview na, in-interview siya ni Eric Morales na kay Soro, sumobra yung pagbabawas ng timbang, lumaban siya eh. So, dapat walang excuses, tanggapin niya, no? Talagang binugbog ni Pacquiao yan. Okay. Another boxer si Shane Mosley, isa sa malupit to, no? Si Shane Mosley, ayan, nakalaban nila pareho, no? Tinalo rin ni Mayweather. Pero, by decision din. At actually, nayanig pa si Mayweather dito. No? Tinamaan ni Shane Mosley, muntik na kumapit. Kamuntik pa bumagsak kay Shane Mosley. Yon. So nanalo si Mayweather kay Shane Mosley by decision. At si Pacquiao din, nung nilaban ni Shane Mosley, by decision din nanalo si Pacquiao doon. Pero pinabagsak niya to. No? Napabagsak niya to. Hindi ko lang maalala anong round yun, pero pinabagsak niya. Nalog. Parang ako nagkakamit. Yun ang first time na nakatikim si Mosley na bagsak. No? Malupit tong boxer to. Basta-basta si Shane Mosley. No, pinabagsak niya si Antonio Margarito, naglaban sila sa welterweight division. Pero kay Pacquiao, talagang pinabagsak niya, tapos takbo rin si Shane Mosley. Siguro makatapos lang yung ginawa niya talaga. Kaya yon. So grabe ha, yung comparison natin. Tapos si Hatton naman, eto. Ricky Hatton. Ang Briton, no? Ito yung si Hatton naman ay tinalo rin ni Mayweather by TKO rin, pinabagsak din. In fairness, pinabagsak ni Mayweather. Pero pagdating naman kay Pacquiao, nung nakalaban ni Pacquiao, hindi lang baga tulog. Pinatulog, grabe. Lahat yan, napanood ko yan, no? Talagang matindi, talagang nabol pag tinamaan ni Pacquiao ng, hindi ako na, left hook yun. Talagang timing na timing, talagang wala, higa talaga, talagang yung hininga, gano'n, no? Akala ko, So, grabe. Na rin, yung isa na rin, mga ilang lumabang pa, pero wala na, nag-retire na rin si Hatton. So, yan yung mga matitinding, pareho na kalaban ni Mayweather at ni Manny Pacquiao. Kaya kayo na po ang humusga. Kayo na humusga, mga ka-DJ. Ngayon, dito sa ating final takeaway, meron tayong final, siyempre, in conclusion. Sabi rito, kung ang basihan mo ay technical proficiency, no, pagdating sa technical proficiency, defense, ring IQ at consistency, mas marami ang ekspertong sumasang-ayon na si Mayweather ang mas mahusay na boksingero. Yun ang kanilang Yun daw, pagdating sa siyempre, sa defense, ring IQ, napakautak eh. Ngayon, kung ang sukatan mo naman ay depth ng career at historical impact, mas matindi to. At ang kakaya mag-dominate sa multiple weight divisions, iba't ibang division, di ba? Maraming eksperto ang pumapabor kay Pacquiao bilang mas versatile pound for pound champion. At saka mas exciting na boxer si Pacquiao, no? Kaya kung titingnan ang kanilang nakalaban, kahit si Mayweather ay pumili kay Pacquiao bilang mas mahirap na labanan. Ayan po. Ito po galing sa ating source, yung reviewjournal.com. Meron tayong reddit.com, may worldboxingnews.net, boxinginsider.com, 8worldboxingnews.net, boxingnewsonline.net, ringtv.com, talksport.com, and what's this? Wikipedia.org. Yan ang ating mga source. Ayun po. Napakita. Kaya kayo na po ang husga. Yun. Kaya kayo mga ka-DJ, sa tingin nyo, sino para sa inyo ang mas magaling na boxer? Kina Manny Pacquiao at Mayweather? Paki-comment lang po dyan. Sa baba, paki-comment lagay nyo para malaman natin. No? Pwede tayo magbotohan. Tingnan natin. Magbotohan tayo. Bilangin natin kung sino ang mas maraming pabor. Kung sino mas magaling, si Manny Pacquiao ba o si Mayweather, para matapos na ito, matuldukan na itong issue na to, no? Ayun po mga ka-DJ. So napakaganda na ito. So sa akin, personal opinion ko po ito mga ka-DJ sa akin.
Ingat, dahil in terms of boxing record, walang matcha si Mayweather kung titignan natin, no? Kung isipin natin, dahil 50-0, walang talo. Magaling. Pero mas yung kay Pacquiao, 8 division, napakahirap din, wala nang makakagawa nun, no? At mas exciting si Pacquiao, kaya yun nga, depende sa pagbabasihan no? Sa akin, kung papipiliin ako, mga ka-DJ, mas yung wrist na sinuong ni Pacquiao mas matindi. Kasi mas malalaki mga kinakalaw at saka wala siyang pinipili. Grabe talaga si Pacquiao, grabe talagang matindi. Si Mayweather masyado niyang iningatan yung kanyang record. Kaya para sa akin, yung mas exciting na fighter talaga si Pacquiao. So mas magaling, mautak mautak si Mayweather, napakagulang yun. Kaya yun po mga ka-DJ. Hihintayin ko po yung mga comment yun para malaman natin, no? Magbotohan tayo, sino mas magaling, si Manny Pacquiao o si Mayweather, para malaman na natin kung anong pulso ng ating mga kababayan dyan at yung mga ibang in other boxing enthusiasts around the world. So you can vote. What do you think was better, Manny Pacquiao or Mayweather? Yan. Ngayon mga ka-DJ, bago tayo magpatuloy, nais ko pong samantalin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayong lahat. From the bottom of my heart, no? Na ako'y nagpapasalamat ng sobra-sobra, no, sa mga subscribers ko at mga viewers ng Azucena TV, to all my viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat. Kasi po, bakit po finally tayo po ay official YouTube partner na po. Na-approve na po yung channel natin ng YouTube. Kahapon lang po, yesterday po, June 7. So, hopefully, kapag nakapag-generate na tayo mga views, tayo ay ma-monetize. Ayun po. So, may isa lang po ako ipapakiusap sa inyo. Malaking tulong po sana kung hindi po kayo mag-i-skip ng ads kapag pinapanood nyo po ang aking video ko. Para po, kapag tayo ay kumita na, ay mas marami din po tayong pwedeng matulungan. Actually, di ba, binabanggit ko po sa inyo na kaya gumawa rin po ako ng YouTube channel ko po. Isa sa aking layunin, bagamat di naman tayo mayaman, tayo sapat lang ating kinikita, gusto ko rin makapagbahagi ng konting tulong sa mga mas nangangailangan nating mga kababayan. Yung mga maliit na bagay sa abot ng ating mga kaya. So maraming salamat at congratulations po. Parte po kayo rito. Yung mga subscribers ko, kasama po kayo sa tagumpay na to. Hindi ko po magagawa to kung wala yung suporta nyo at yung mga viewers natin sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat. Gracias. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Syukran sa ating mga kapatid na Muslim. Yeah, maraming salamat po. So, ayun po. Sana po inagustuhan nyo ang aking ibinahagi sa inyo sa episode na to, no? Na kung saan tinalakay natin kung sino ba talaga ang mas magaling sa larangan ng boxing, si Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao, o si Floyd Manny Mayweather. Ayun po. Siyempre, dito na tayo sa shoutout time. Magsha-shoutout tayo. Una-una, shoutout sa aking dalawang anak, si Lovely Daphne Azucena, na lagi nakasuporta sa atin, isa sa mga consultant natin. Actually, nako, kung babalikan nyo lang, talagang hindi pa ako siya marunong gumawa ng mga thumbnail, lahat, marami akong di alam. Isa sa mga tumulong sa atin yan, nag-push sa akin para mas magpursige, magpatuloy mag-vlog. Maraming salamat, anak, kay Lovely Daphne Azucena. Of course, sa aking panganay na anak na si The Estudyante Trader, Christian J. Azucena. Ayan ang isa sa aking mentors. Ayan, nagtuturo sa akin noong una. Pinapagalitan pa ako siya na marunong mag-edit. Grabe. At siya po yung aking consultant pagdating dito sa YouTube. Yung mga proseso siya. Kaya maraming salamat, anak. Hindi ko magagawa to kung wala ang tulong nyo. Sobrang salamat sa aking dalawang anak. Yan. Tapos, shoutout kay Giancarlo Escotillo. Yan. Isa sa natin, nakasuporta. Giancarlo, maraming salamat sa tiwala. No? Malaking tiwala sa akin yan. No? So, salamat kay Spencer Gutierrez. Lagi nakasuporta. Dati ko estudyante yan. At saka yung mga nauna ko pang mga subscribers, sila Brent, Archenda, lahat kayo.
Kevin Chansing, Luan Sing, lahat kayo, hindi ko na maisa, lahat ng dati kong mga estudyante. Thank you talaga, salamat. Dati kong mga estudyante sa Repsi, yan, sila Brian Clavicilla, sila pa ba, sila, hindi ko na maisa, si Ricky Clavicilla, yan, pasensya na po, di ko kami, may isa-isa. Salamat yan. Tsaka sa aking mother, yan, Mama Lydia, maraming salamat sa pagtitiwala at sa suporta. Of course, kay Nanay Raquel Obrigado, na nanay ko na rin, laging nakasuporta, naniwala sa atin since the very start of my journey as a vlogger. Ayun, nakasuporta yan si Nanay. Maraming salamat, Nanay Raquel. Thank you po. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko po yung suporta sa akin. At saka yan, kay Ma'am De La Cruz, yung dati naming administrative officer. Ayan, si Lokel, Sir Lokel Pontanillas, yan, aking dating co-teacher sa RFC. Maraming salamat. Ayan, ating mga kaibigan sa Marikina, si Pareha, sila Johnny, yan. Sino pa ba? Ayun, kay Panda, Sharak Panda. Hindi ko na maisisa yun. Of course, sa aking may bahay, yan kasama ko sa mga vlogs ko sa labas, mga out of town namin. Siya nag-sibling videographer ko po, yan. Grabe rin sakripisyo niya, no? Kaya maraming salamat sa aking wife, kay Madam Joanna Polita Balagtas Asena, yan, sa ating mga kaibigan, mga followers, lahat kayo. Yan, kay Bagano, yan. Sino pa ba? Hindi ko na maisa-isa. Yan, kay Pinky, yan, sa aking hipag, sa kanyang asawa, kay Ronald Elebaso, kay Paring Tonyo, thank you. Yan, kay Eric Onya, aking pinsan, taga Angono Rizal, kay Tita Wabi, lahat kayo. Hindi ko nakapasensya ni Maisa, tapos si Raymar Centeno, aking kababata sa Marikina. Lahat kayo, yan, kay Paring Chamson, yan, lahat kayo, pasensya na, kaya thank you talaga. So, maraming salamat, sobrang grateful tayo sa binigay na pagkakataon. Higit sa lahat, syempre hindi makakalimutan ng ating poong may kapal na nagbigay sa atin ng biyaya na binigay tayo pagkakataon para tayo ma-approve sa YouTube. Maging officially tayo YouTube partner na po. Yun, maraming Lord, thank you po. Yun. Kaya yung tatapusin ko po yung vlog na to. No? Mag-iwan ako ng verse. Ito yung binigay ko nakaraan. Sabi rito sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Walang imposible talaga pag nagtiwala tayo sa Panginoon. Kasi yung lakas, hindi sa atin, manggagaling sa Panginoon. At saka nga pala, shoutout sa aking mga kabrad, yan. Kaya sa pamumuno ni Brother Joel, yan, sila Brother Tan, Brother Bert, Jerome, Brother Robert, lahat kayo dyan. Hindi ko na may isa. Tapos kay Brother Mike, yan, yung advisor namin doon. Yun. Kaya thank you po talaga, sobra. God bless us all. Maraming salamat at abangan natin yung mga susunod pang mga kaganapan kay DJ Master. Yon. At saka shoutout sa akin pinsan niya sa Caloocan, kay Michelle Castillo, yung lahat ng mga kapatid niya, kila Michael Adja, kila Don lahat yan, kila sa father mo, kay Uncle Rudy, lahat kayo dyan. Yan, thank you. Yan, kay Bambi, yung pinsa ko sa Montalban. Kaya mapasensya lang kayo, maraming binati. Thank you. Maraming salamat from the bottom of my heart to all my subscribers and to all my followers around the world. Yan, kay Utol Joel. Maraming salamat. Thank you talaga, thank you. No? So, dito natin tatapusin ating vlog nito. Pansamantalang, nga pala sa aking biyan lang, kay Papa Francis. Sorry. Mama Francis pala, sorry. Mama Francis at kay Papa Cesar na lagi Go-comment niya si Papa Cesar, nakasuporta rin. Maraming salamat. Yun, thank you po talaga. Thank you. Maraming salamat. So, dito natin tatapusin ang ating vlog na ito. Pansamantala nagpapaalam si DJ Master, nagsasabing laban lang. God bless you all. See you on my next vlog.